Ang bida natin sa video natin ngayon ay isang cat robot na galing pa sa 20th second century. Meron siyang packet sa harapan niya kung saan doon nakalagay at nakatago ang lahat ng maihiwagan niyang kagamitan. Mga kagamitan na galing pa sa hinaharap at binitbit niya para magamit niya sa isang misyon upang tulungan ang isang batang lalaki na puno ng kamalasan sa buhay. Siyempre, kilala siya ng karamihan na siya ay si Doraemon, ang protagonist ng isang manga na naging animated series pa. Ang misyon niya ay pabaguhin ang kapalaran ng isang batang lalaki na si Nobita Nobi, na 10 taong gulang sa utos ni Seiwashi Nobi, ang batang galing din sa 22nd century na isa sa kaapu-apuhan ni Nobita Nobi. Si Nobita Nobi ang lolo ni Seiwashi na gusto niyang mabago ang kapalaran nito para gumanda ang future ng buong pamilya sa pamamagitan ni Nobita. Si Nobita kasi ay isang mahinang bata, mababa ang mga grades at laging binubuli ng kanyang mga kalaro. Ang kanyang mga kalaro ay sina Tsuneyo at Takeshi Koda na mas kilala nating Damulag o Giant na walang ginawa kundi ibuli siya. At si Shizuka, ang batang babaeng gustong-gusto ni Nobita na pinapangarap niyang pakasalan sa takdang panahon. Ngayon, sino nga ba ang creator ng manga series na ito na naging patok na patok halos sa buong mundo? Paano nga ba nasimula ng manunulat ang pagbuo ng Doraemon at ano-ano nga ba ang mga bansa na nagbawal ipalabas ito sa kanilang bansa? Atin alamin ang mga nakatagong histeryo sa pagbuo ng Doraemon. Simulan na natin! Histeryo. Ang nakakatuwang kwento ng Doraemon ang nagpapasaya sa mga batang manonood dahil na rin sa mga kakaibang gadget na ginagamit ng mga bida sa kwento na maaaring maging isa sa mga gamit sa hinaharap. Kinuha ang pangalan na Doraemon dahil nagmula ito sa salitang Dora Neko na ang ibig sabihin sa English ng Dora Neko ay stray cat. Samantalang ang Emon sa Doraemon ang ibig sabihin ay ginagamit na karugtong sa pangalan ng lalaki katulad ng Roymon o Goemon. Ito yung mga ginagamit na pangalan noong una pang panahon. Samantalang ang pangalan ng Nobita Nobi ay galing naman sa salitang Nobi Nobi na ang ibig sabihin ay batang lumalaking malaya, masayahin at malusog. Ang tirahan nila Nobita sa Chokimiday o Moonview Heights ay pinasi sa tirahan ng mga manunulat at kung saan matatagpuan ang studio kung saan binuo ang Doraemon sa Fujimiday, Nerima, Tokyo. Ang Himetsu Dogu o mga gadget ni Doraemon na galing pa sa future ang bubuhay sa karakter ni Doraemon na ito, ang pinaka-main point ng kwento na nagpapaganda sa bawat chapter ng kwento. Ang mga sikat na gadgets ni Doraemon ay una na dito ang Tachycopter. Ito ay maliit na gamit na nilalagay sa ulo para makalipad ang isang tao na gawa sa kawayan. Ang time machine na makikita sa loob ng drawer ng study table ni Nobita ang magdadala sa iba't ibang panahon. Ang anywhere door na kulay pink na magdadala ka sa ibang lugar gamit lamang ang isip ng tao bago pumasok sa mahiwagang pinto na ito. At ang kerchief na isang handkerchief na ginagamit para maging bago o luma ang isang bagay kahit ang tao ay kaya nitong baguhin. Sinasabi ng manunulat na ang mga gadget ni Doraemon ay binubuo ng 1,293 pero ayon sa analysis ni Yasuyuki Yokohama na Toyama University noong 2004 na umabot na ang gadget ni Doraemon sa 1,963 sa loob ng 1,344 na mga sketches na nagawa nila. Ang mga kagamitan kasi ni Doraemon ang magbibigay ng kasiyahan at mga hiling ng mga kabataan para matupad ang mga nais ng mga ito.
Ang Doraemon ay isang Japanese manga series na serialized noong 1969 at meron itong 45 tankobon volumes at naipublish sa Shogakukan from 1974 to 1996. Ang creator ng Doraemon ay ang pen name ng manga writing duo and manga artist na Fujiko Fujio. Ang duo na ito ay sina Hiroshi Fujimoto at Motoo Abiko. Ginamit nila ang pen name na Fujiko Fujio mula noong na-debut nila noong taong 1953 to 1987. Ang kanilang partnership ay kilala sa kanilang nagawang comedies. Natigil lamang ang kanilang partnership dahil nagkasakit si Fujimoto. Nagsimula ang paggamit ng kanilang pangalan noong taong 1988. Si Hiroshi Fujimoto ay sinilang noong December 1, 1933, samantalang si Motoo Abiko ay isinilang noong March 10, 1934. Naging magkaibigan ng dalawa nang lumipat ng paaralan si Abiko kung saan nag-aaral si Fujimoto ng elementary school sa Takauka City. Nang hindi sinasadya na makita ni Abiko ang drawing notebook ni Fujimoto at dito na nga nagsimula ang lifelong friendship nila at lahat ng kanilang mga gawa ay nililihim lamang nilang dalawa at wala nang nakakaalam ng iba pa dahil nahihiya silang ipakita ito sa iba. Nang junior high school na sila ay nagsimula na silang gumawa ng first collaborative work na tinatawag nilang Tenkumi na gawa sa isang homemade epescope. Ang epescope kasi para itong projector na kakikitaan ng iba't ibang larawan at pinasa nila ito sa manga shonen. Lahat ng kinikita nila sa kanilang mga projects ay pinaghahati-hatian nilang dalawa at kung saan lumalim pa ang kanilang naging samahan. Noong taong 1963, nagpatayo ng Studio Zero ang magkaibigang Fujimoto at Abiko kasama ang iba pang magagaling na manga artist at nagkaroon pa sila ng 80 na mga empleyado sa kanilang studio. Marami na silang nahawakan na naging animated series at isa na nga ang pinakasikat nilang nagawa ay ang Astro Boy na likha ni Osamu Tezuka. Si Fujimoto ay gustong makagawa ng bagong manga story na tumutukoy sa kakaibang machine, kaya hindi sinasadyang natisod siya sa laruan ng kanyang anak na babae at biglang nakarinig ng pusang umiiyak sa kapitbahay. Dito na niya naisip ang pagbuo sa bagong manga na nais niya at kakaiba ang machine na pinapangarap niyang mabuo at konektado nila ito sa kanilang mga naunang nagawang mga manga. Ilang beses nilang binago ang pagbuo nito, kumbaga trial and error ang nangyayari at nabuo nga nila ang kanilang nais na karakter sa kulay nito at sa simpleng pag-ukit sa nais nila. Hanggang nagtagumpay nga sila na sa pagbuo ng Doraemon manga series na ito at naging animated series pa. At sinasabi pa nga na ang Doraemon ay replika ng Japanese society at isa sa mga ideal ng mga Japanese childhood na nagpapakita ng ethical values, tiyaga, lakas ng loob, pampamilya at pagrerespeto. Ang Doraemon manga series ay nagkaroon ng 6 different children's monthly magazines na naipublish ng Shogakukan, kung saan ang magazine na ito ay para abutin ng mga hilig ng mga kabataan na nasa nursery school hanggang 4th grade school. At noong taong 1973, nagkaroon na naman ng 2 magazine para sa mga kabataang nasa 5th grade school. Hanggang nagkaroon ng 3 anime TV series na inadapt noong 1973, 1979 at 2005. At nagkaroon ng 40 animated film ito sa Shin-Ei Animation kasama ang 3D computer animated films na hinawakan ng Toho. Hanggang nagkaroon ng manga series sa English language license sa North America sa Amazon Kindle by a collaboration of Fujiko F. Fujio with Voyager Japan at Alt Japan Company. Ang manga series ng Doraemon ay nakabenta ng 170 million copies worldwide noong 2012 at 250 million copies naman noong taong 2019.
At kumita naman ito sa anime ng $1.7 million noong 2020 at isa ito sa highest grossing media franchises of all times. Ang Doraemon ay napalabas sa 60 countries, kasama na ang Pilipinas at naipalabas ito noong 1999 sa ating bansa sa Tagalog version. Merong mga bansa ang nakriticize sa Doraemon character katulad na lamang ng China na sinasabi na ginagamit daw itong Doraemon para sa cultural invasion ng Japan. Alam naman natin na ang China ay galit sa Japan dahil sa mga nakaraang historical event na pananakop ng mga Hapon noon sa kanilang bansa. Sa Taiwan naman, mayroong mga educational group na dapat iban daw ang anime na ito dahil nag-encourage daw ito ng campus bullying. Alam naman natin na ang kwento ng Doraemon ang pangbubuli kay Nobita ng mga kaibigan nito. Noong 2016, ang Pakistan ay nagbigay ng resolusyon na iban ang hindi dub ng Doraemon at naghahain ng legal na abiso laban sa mga kumpanya sa India para sa pagban ng Doraemon kasama ang Shin-chan dahil sa magkakapekto ito sa mga kabataan. Ang Disney Channel India ang nag-broadcast ng animated series ng Doraemon at naban ito sa Bangladesh at Pakistan dahil sa nasabing content ng Doraemon. Ang manunulat na Fujiko Fujio ay nag-separate ng landas ng magkasakit si Fujimoto Hiroshi at ginamit na nga niya ang pen name na Fujiko F. Fujio. Samantalang si Abiko naman, ang gamit na pen name ay Fujiko Fujio A. Isa lang naman ang dahilan ng kanilang pag-separate dahil nga sa na-mention ni Abiko na nagkaroon ng malubhang sakit si Hiroshi Fujimoto at ito ay ang stomach cancer. At mula noon, hindi na natapos ang kwento ng Doraemon pero merong mga ilang manunulat na binigyan nito ng ending story. Namatay si Fujimoto Hiroshi noong taong 1996, kaya ang ending ng Doraemon ay hindi malaman kung paano tatapusin. Ngunit, may isang amateur writer na nagbigay ng ending neto at nangyari ito noong taong 1998 at kumalat ito sa internet at naging film noong 2005. Kung saan namatay na ang battery ni Doraemon at lumaki ng maayos si Nobita at naging robot engineer siya at muling binuhay si Doraemon at naging happy ending na ito. Humingi naman ng apologize ang manunulat na si Yasushi Tajima at ang kanyang kinita ay hinati sa kumpanyang may hawak ng Doraemon na Shogakukan kasama ang Fujiko F. Fujio Pro noong taong 2007. Samantalang ang Stand By Me Doraemon naman ang ilang beses inulit-ulit na ayusin nila Ryuichi Yagi at Takashi Yamazaki na dapat ikakasal sila Nobita at Shizuka sa ending story nito. Ito ang nais ng kumpanyang Shogakukan na dapat ito ang final mission na dapat matupad bago makabalik si Doraemon sa future nito. At meron pang isang issue na nangyari sa internet na si Nobita daw ay meron na tinatawag na sakit na schizophrenic. Ang schizophrenic, ito ay ang sakit na nawawala sa tunay na realidad ang pag-iisip ng isang tao at may sarili itong mundo na nais niyang mabuo sa sarili niyang isipan dahil sa mga stress na nararanasan nito sa realidad. At ganito nga daw si Nobita, may sariling mundo siya na nabuo niya sa kanyang isipan at si Doraemon ang best friend na naibigay sa kanya ang lahat ng gusto niya sa pamamagitan ng katang-isip niyang kaibigan. At dahil sa kumalat na issue na ito ay maraming napaniwala sa ganitong kwento pero lahat ng ito ay hindi totoo. Samantalang ang issue na iyan ay buhay pa si Abiko sa panahon na yan na hindi man lang nagbigay ng ending story na isa siya sa gumawa ng Doraemon. Si Motoo Abiko ay umao noong lamang April 6, 2022 sa edad na 88 years old sa Kanagawa, Japan. Ang daming naging issue talaga ang Doraemon na nagpagulo din sa mundo ng internet pero marami pa rin umaasam sa tunay na ending neto.
At ang Doraemon ay masasabing best-known manga in all time at true Japanese cultural icon sa bansa nila. Kaya, kayamanan ng kaalaman, dapat natin ito iusbong sa tama at kabutihan. Anong masasabi nyo sa video natin ngayon?